Assalamualaikum mga sis! Magandang araw sa lahat po ng ating mga viewers ngayon. Kumusta po kayong lahat mga sis? Ngayon pala is Monday, no? So, ang pasok ng anak ko ay next month na po sa August. Pero ngayon, nag-start na po siyang mag-tutor mga sisi. So, ito pala ang naganap kagabi mga sisi. Ayan. Assalamualaikum. Where are going now? I guess so. We're in the patrol, and if we miss any of the patrol, it won't last longer. I'm seriously telling you. I'm seriously telling you. If Papa refuse to go in this patrol engine, then we will have nothing. Coming back. Ayan mga sisi, so huminto muna kami dito para mag-refill ng petroleum yung asawa ko, yung sa kanyang motor. So, yung anak ko ay ganyan talaga yan magsalita. Kapag bago pa lang, hindi mo maintindihan. So, dito pala, nasa labas kami ng dito sa aming community. At pumunta na pala kami dito sa pagkainan na napakadaming tao talaga sa restaurant na ito mga sisi. Ayan, so dahil nakasahod sa YouTube nung last month ay ngayon ko lang dinadala yung mag-ama ko mga sisi. Oo. So ito mga sis, ang daming tao. Parang hindi kami makapunta sa loob. Ayun nga guys, pumasok kami sa loob pero ang daming pila. Ang restaurant po na ito ay grabe po talaga ang daming tao. There's a wedding in Oo. there. Yeah. Mayroon daw kasalan na dito dito sila nag-book. It's Kaya our daming tao. salary. Kaya ngayon punta kami ng Pizza Hut. Dahil nag-promise ako sa dalawang ito na pag nakasahod ako ay dadalhin ko sila sa restaurant. Oo, treat ko. Kaya ito mga sis ay nag-transfer kami dito sa Pizza Hut. Meron pala Pizza Hut dito sa lugar namin, dito sa Lahore mga sisi. So, ayan, pumasok na kami at marami ding tao dito mga sis. So, at least, naghintay kami ng konting minuto. So, you're waiting. At wala kasi available na table. So, dapat kaming maghintay dito ng few minutes. At ito mga sisi ay umakyat na kami sa taas at binigyan na kami ng menu. Ayan. So, nasa second floor kami mga sis. At yung cellphone ko ay palubat na. Putting pa signature. Ayan, hindi ko na nabidyohan yun sa loob. At ngayon ay lumabas na kami mga sisi para bilhin yung libro ng anak ko. Pasukan na kasi next month mga sis, kaya ngayon ay ang school ay nag-email na sa amin ng mga materyales ng anak ko na mga libro. Kaya bibili namin ito kasi magsa-start na rin yung tutor niya sa bahay, yung tuition. So, kailangan na namin na puntahan yung bookstore para mamili ng kanyang mga gamit. Kasi yung teacher niya ay pupunta bukas sa bahay para magsimula na silang mag-advance study. So, dito pala sa paligid namin mga sisi, ang mga tao ay lumalabas lalo na ngayon na sobrang init ay sa gabi na po. Kaya napaka-traffic po talaga. Lalo na Sunday, kaya napakadaming tao. Mostly kasi sa mga tao dito mga sisi ay lumalabas sa gabi, lalo na tong mga taong ito ay kumakain sa labas. Mostly sa mga restaurant dito ay naka-fully book na talaga. Kaya, yun, wala sa plano ay napunta kami sa Pizza Hut. Ang nabayaran ko pala sa Pizza Hut ay nasa 700 peso lang sa pera natin mga sis, na umaabot siya ng 3,500. So, ito pala yung bookstore mga sisi para mamili kami dito ng mga libro ng anak ko. Ayan, so hindi ko na kailangan na bidyuhan talaga ang buong bookstore kasi baka magalit yung may-ari dito mga sis. So, ayan mga sis, bit-bit ko na yung libro ng anak ko. So, uuwi na kami. Hindi na kompleto, may kulang pa na 3. So, punta kami sa kabila. At dito, napakadaming tao talaga. Ayan.
Kaya naintindihan ko na talaga yung asawa ko na gustong-gusto ng ulan. Kaya hito mga sis, umaga na at natapos ko nang maglinis. Ayan, sa sobrang init ay hindi ko binuksan yung kurtina ko mga sisi. At hito yung paligid namin dito. Kapag umaga talaga mga sisi ay hindi masyadong matao. Ayan, sobrang init. Yung init po ay masakit sa balat at yung malunggay ko ay mahaba na siya. So, hito mga sis ay nasa tahian ako. Dito, mayroon akong piniprepare para tapusin ko at mayroon na po akong nasa manikin. At ito, mga kortina at mga cushion cover. Order ito ng customer ko sa Islamabad. At ito rin ay ready na para tahiin. Para po iyan ngayon. So, habang ako magtatahi ay nilabas ko muna yung mga frozen na ulam namin. Niluto ko kasi ito kahapon. 'Di ba kumain kami sa labas so hindi siya nakain mga sis. Ayan mga sis, sobrang init dito. Ayan. Kasi hindi ka naman pwede mag-electric fan dito mga sisi kasi yung apoy ay madidisturbo or hindi na siya maluluto ba. Kaya palagi po akong nagpapatay ng ilaw. Ayan, tingnan ninyo, walang ilaw para hindi masyadong mainit. O, isa din kasi yung ilaw na nagpapainit mga sisi. So, ayan, yung mag-ama ko mga sisi ay nandito lang sa kwarto. Ayan. Dahil sobrang init, yung computer ay pinasok na. Transfer namin ng computer kasi dito magtuturo yung teacher ni Yusef ngayon. So, kasi hindi kayanin. Ayan mga sis, bumili kami ng libro mga sisi. Oo. Dito pag-usapan po natin mga sisi. Ayan. Ayan. So, dito po talaga sa Pakistan mga sis, about po sa education ng mga bata ay hindi po katulad sa Pilipinas mga sisi. For example, pag sa public school natin pinaaral yung anak natin, ay mayroon pa din pong tuition. Yung may babayaran ka na monthly doon sa school. Yung kapatid ni Mister ay mayroon siyang paaralan which is ano po siya sa gobyerno public school. Ang monthly po is 1,200 rupees. Tapos, ang mga bata, ang mga parents po ay bumibili ng mga books, mga lahat ng mga gamit nila at uniform. Hindi po siya katulad sa Pilipinas mga sisi na kapag public school ay ang gobyerno ang nagbibigay ng mga books sa mga bata. At dito po, ang pag-aaral dito ay mag-start po siya ng mga 7:45 tapos ang mga bata ay nasa 2 p.m. Minsan ay 3 p.m. Depende po sa weather iyan mga sis. Oo, hindi katulad din sa atin sa Pilipinas na ang mga bata ay 7:45 tapos mag-out ulit ng mga 12 tapos babalik ulit yung mga bata at mag-out ng mga 4 or 5 p.m. Dito hindi mga sisi. Kasi dito sa Pakistan, iba-iba po ang weather. Mayroon po silang winter. Kapag may winter mga sisi, ay adjust yung oras. Oo. Tapos about din sa summer na masyadong mainit, ay adjust din yung oras. At ang simula ng mga estudyante dito sa pag-aaral is August po. So, ayun mga sis, yung anak ko ay since na lumaki sa Pilipinas, ay ang gamit po ng lingwahe ng anak ko is English. Tapos, noong pag-COVID ay pumunta siya sa Cebu. So, nag-aral din siya. Pinasok ko siya sa public school noong COVID, no? Kasi module, tapos ganun. Ayaw kong mahinto yung anak ko sa pag-aaral. Kasi nung nandun kami sa Abu Dhabi, nakahinto siya ng 1 taon mga sis, nung COVID ba. So, nung nag-face to face na sa amin, nasa probinsya ko siya pinasok. Pero dahil may ano tayo na subject sa Pilipinas na mother tongue, oo, dapat malaman ng bata at makapagsalita sila sa aming lingwahe tulad ng Bisaya. So, yung anak ko dahil ako ay busy sa aking pagtatahi din doon sa Cebu, ay pinatuturan ko siya sa asawa ng pamangkin ko.
Mga 2 months lang iyon. Oo. Tapos mayroon siyang mga kalaro na mga bata din na mga kapitbahay namin. So madali niyang na-adapt yung language na Bisaya. Oo, madali siyang naka-catch up nun. Tapos noong 2021 dahil napunta kami dito sa Pakistan, 4 years na kami dito mga sis. Oo, yung anak ko, hindi na ako kauwi sa Pilipinas. Ako lang, nakauwi ako, di ba, last year. 10 months ako doon. Pero yung anak ko mga sisi ay hindi pa rin siya bihasa sa Urdu. Oo. Mayroon naman silang Urdu language na subject. Pero ang tinick up ng anak ko is yung special Urdu. Yung ano lang, yung basic lang na Urdu mga sisi. Tapos ang school na pinasukan ng anak ko mga sis is medium English. So kapag nagsasalita yung mga bata ay English talaga ang ginagamit. Kaya until now, yung anak ko ay hindi pa rin siya fluent sa Urdu mga sis. Kasi dito sa bahay, English din ang gamit namin ni Mister. Oo, kasi simula pa naman nag-LDR kami ni Mister, ay English naman talaga ang gamit namin dalawa. At yun din ang nasanayan ng anak ko. Ilang beses ko nang pinagsabi ng asawa ko na kausapin niya yung anak ko ng Urdu. Pero hindi talaga, parang naano talaga. Pero ako, mayroon akong mga naintindihan ng mga basic na Urdu. Madali ako makaka-catch up kasi palagi akong nanonood ng mga drama. So yung mga subtitle ay kinip-keep ko yun sa utak ko. So makakaintindi ako pag may nagsalita ng Urdu. Basta dahan-dahan lang ang pagsasalita. Mm-mm. So ayun mga sisi, back tayo. Iba-iba ang mga school dito sa Pakistan mga sis. Meron talaga na medyo mahal. Oo, pero ang mga bagay lang ay ang mga bata dito, kahit nag-aaral sila mga sisi, ay parang nauuso sa kanila na kukuha ng tutor na tinatawag nila na tuition. Oo, kapag sinasabi na tuition, tutor iyan sa atin. So, ibig sabihin, mayroon pong ang bata po ay ihahatid natin sa tuition center, which is doon tuturuan ng mga bata about sa kanilang mga assignment, mga ganun ba mga sisi. Naisip ko talaga na para siyang nagmodular din na ang dami yung mga assignment. Tapos yung anak ko, ang kinuha ni Mister ay nasa likod bahay lang namin, napupunta siya dito sa bahay. Yung bayad niya every month is malaki pa sa tuition ng paaralan. For example, yung tuition ng anak ko sa paaralan sa school is 15,000 ang buwan sa pera nila. 15,000, nasa 3,000 iyan sa pera natin. O, 3,000 plus. So, monthly na iyan. Tapos ngayon, bumibili nga kami ng libro, mga gamit niya. Gumagastos din kami na malaki din. Almost mga 12,000. Tapos, yung bag niya, hindi pa namin nabili. Mga bag dito is nasa 5,000 na, ganun ba. Kasi napakadami kasi kailangan talaga na pagpupunta ang bata sa school ay dapat talaga dalhin lahat ng mga books. So kailangan niya ng bag na matibay na trolley. Oo. Kasi kapag bag na backpack, napakabigat ng libro mga sisi kasi isang punta lang yung anak ko, hindi naman sa katulad sa atin na morning dapat yun ang dala ng libro, tapos sa hapon din dito kasi isang ano lang, ihatid mo yung bata, kukunin mo, tapos hindi na babalik, ganun ba? Kaya kailangan talaga dalhin lahat. At ayun na nga, naka-adjust na ngayon. Tapos sabi ko sa asawa ko, mas maganda talaga na kapag ang tinatawag kasi na dito is university. Kapag nag-aaral na sa university, yung sa kurso ba. Hindi katulad sa atin na pag nagka-college yung bata, ibig sabihin yung kurso na. Ito kasi kapag sinabi mo na college, ay yun ang grade 11 or class 12. So, pinag-usapan namin, plano lang na yun nga, doon paaralin ang anak ko ng kolehiyo. Tapos, kung ano man ang mangyari, basta uuwi doon sa Pilipinas, o di ba? So, hindi talaga madali na tumira dito sa Pakistan. Masasabi ko lang na madali lang ang buhay kung titira ka dito sa Pakistan. Dapat talaga na financially freedom ka, na marami ka talagang pera, kasi gaya nito napakainit ang panahon,
hindi ka makasurvive kung walang aircon talaga. Lalo na kung kagaya namin nasa second floor kami. Sobrang init dito. Unless na lang kung nasa baba ka, hindi masyadong mainit. Pero kapag mag-blackout talaga siya, lalo kung wala kayong solar, ay sa baba, wala silang UPS, napakainit. So kagabi, nag-blackout siya. Hindi naman dito sa lugar namin, mag-blackout siya, hindi kagaya sa out sa community namin. Mga ibang lugar kasi mga sisi, gaya nung natirahan namin dati sa lumang bahay, mag-blackout siya everyday within 8 hours, minsan buong gabi, minsan buong araw. Oo, araw-araw talaga ganun mga sisi. So, napakahirap. So, kapag gusto mong tumira talaga dito sa Pakistan, may kaya yung asawa mo, mas maganda talaga na may solar kayo, wala kayong problema about sa pera, yun talaga magandang mabuhay ganun. Kasi sa atin sa Pilipinas, mga sisi, kahit masasabi nating kumakayod ka para isang kahig, isang tuka. Oo, nagtrabaho ka, tapos tamang-tama lang yun sa monthly. Okay lang, yun lang ang iniisip natin. Kasi doon sa atin, electric pan sapat na. Lalo na kung nakatira tayo sa probinsya. Kahit dati nakatira kami sa city, electric pan is sapat na. Dati kasi mga sisi, ako, lumalaki talaga kami na, noon nga, nung bata pa kami mga sisi, wala pa yung ceiling fan, hindi pa nauuso iyan. Kasi yung bahay namin dati, nung mga 1980s, mga gano'n, 1985 kasi ako. Ang mga bahay dati kasi, ay mga kahoy lang, kahoy, kahit may samento, half kahoy na siya. Tapos kuwa, yan na yung sahig namin. So, mayroon siyang air flowing, yung mga hangin, lumabig na siya sa gabi, lalo na kapag December. So, hindi namin nasanayan na may ceiling fan nung kabataan namin. Nauso na lang siya nung naging nung third year na ako. Third year at fourth year. Oo. Tapos, doon namin yan na-experience nung nag-asawa yung kapatid ko. Tapos, pumunta kami sa boarding house niya, may ceiling fan. So, para siyang nagiging trend, buong bahay may ceiling fan na kahit bukid. Kasi mura lang ang ceiling fan, di ba? Makabili ka na 100 plus, lalo na 300 plus, masyado na yung strong, di ba? Tapos, yun na nga mga sisi, dahil nakapag-asawa tayo ng hindi katulad ng ating kultura, hindi ko rin alam. Wala kaming mga foam dati mga sisi nung kabataan namin. Pero nung nasa city na ako, may trabaho na, yun na, naging uso na yung mga mattress. Oo, tapos, dito din mga sisi sa asawa ko, hindi ko alam yung kultura nila or anong buhay nila. Nung first time pa siya doon sa Cebu, nung pumunta siya 2012, ay naranasan niya talaga na matulog sa bed na kuwayan mga sisi. Oo. Sa isip pala niya, napakatigas ng higaan namin. Kasi banig lang. Oo, yung banig ba? Hindi siguro alam tong Tagalog, basta banig. Oo. Tapos yun na nga mga sisi, na-experience niya iyon. Hindi niya naranasan na makahiga ng ganun. Tapos yung banyo, ganun ba? Kasi hindi naman kami mayaman. Mahirap lang kami. Oo. So, nung nasa Abu Dhabi na kami, tapos nung umuwi kami nung nanganak na ako sa isa apartment. Yung apartment ay mayroong aircon. So nung pagpanganak ko sa anak ko ay may aircon na talaga kasi mainit doon sa apartment. Fully covered talaga kasi semento, 'di ba? Kaya hindi naranasan ng anak ko talaga na yung mahirap ang buhay talaga mga sisi. Kasi nagiging good provider naman yung asawa ko. So, nung dumating kami dito sa Pakistan, ang pinaka-worst talaga is yung weather. Yun talaga, lahat ng mga Pinay dito pag first time mo, yun talaga ang reklamo nila. Kasi iba dito talaga, kapag summer talaga mga sisi, ay lumampas siya ng 40 degree. Oo, 40 plus degree mga sisi. Sobrang init na yun. At kapag galing ka sa
ibang bansa gaya ng Middle East or Abu Dhabi, doon kasi kahit 50 degree doon mga sisi, hindi mo mararamdaman ang init. Kasi, bakit? Nung nagtrabaho ako sa Abu Dhabi mga sisi, ang building, ang flat, ay centralized na po yung AC kapag summer. Tapos, kapag pupunta ka ng shop, gaya yung tinatrabahoan ko na butik, ay yung bus ay may AC. Tapos, yung shop may AC din kasi centralized. So, hindi mo mafe-feel talaga yung summer. At dito mo lang mafe-feel sa Pakistan kasi bahay nyo na, kayo na nag-budget ng kuryente. O, diba? Kayo na nag-budget ng kuryente. So, kapag wala kayong solar mga sisi, napakamahal ng kuryente talaga. Kasi sa Pilipinas, mayroon akong isang aircon dati. Ang mababayaran ko lang is 2,700. Malaki na yung 3,500. Oo, sa totoo lang. Kasi kinokontrol ko yung AC doon sa atin eh. Kasi yung sa atin naman, mainit siya. Pero hindi naman sa gabi, kapag nawawala ang araw, hindi naman siya masyadong mainit. So, normal lang. Sa labas lang siya mainit, pero magdala tayo ng payong, ay makakasurvive tayo. Dito kasi iba yung hangin niya. Kahit gabi, yung hangin niya, napakainit talaga. Para kang pinasok sa oven. Ganon talaga mga sisi. So, dito, kung may pera ka talaga mga sisi, buong bahay mo may AC, may solar kayo. So, walang problema kapag summer at winter kasi yung aircon pwede naman siyang gawing heater. O, di ba? Kung may solar kayo, walang problema sa kuryente. Mahal kasi ang magpa-install ng solar dito mga sisi, million din. Oo, million sa pera nila. Tapos mayroon ding maintenance. Kaya hindi talaga madali. Oo, hindi madali magpakabit ng solar din. Oo, tapos yung mga plates mahal din. Magpa-install mahal din. Kaya dapat talaga may pera. So kahit saan kang mapunta talaga, kung hindi ka financial freedom, magsasuffer ka talaga. About naman tayo or ako, wala naman akong problema. Wala akong problema about naman sa bahay, yung paglilinis, pagluluto. Kasi sanay naman ako sa ganyan, being hardworking ba. Oo, hard worker tayo mga Pilipina eh. Ako hindi nagbago yung routine ng pagising ko, maaga akong gumigising. Kahit sa Pilipinas ako nagtatahi ako, kahit dito. So at least araw-araw may kita ako kahit konti, 'di ba? At saka na ako magtatahi pag after ng maglinis lahat. Oo. Iba-iba kasi ang kultura. Tayo kasi mga Pilipina, lalo na kung nabubuhay tayo na independent, yung hindi tayo mayaman ba, o di ba? Kahit saan tayo magpunta, kaya naman natin ang buhay about sa paglilinis, pagluluto, hindi tayo nakadepende. Dito sa Pakistan, may mga pamilya talaga na ah, hindi talaga kaya kung walang katulong. Oo, may mga pamilya talaga na ganyan. Lalo na kung lumaki sila sa ginhawa. Ganon talaga, lalo na ngayong summer, nasa kwarto lang sila nagpa-aircon. Tapos, yung katulong lang magluluto, dadalhan sila ng pagkain, tubig, ganon ba? Napakaano ng buhay nila. Pero, ano kasi, para ding exercise na yun sa atin yung paglilinis. Kasi, actually mga sisi, hindi talaga ako satisfied sa paglilinis ng tagalinis dito mga sisi. Na ano kasi, parang iba yung standard ng paglilinis natin kaysa kanila. Oo. Kaya pag ganyan na problema, solve ako dyan. Kasi hindi naman ako nakadepende sa paglilinis, pagluluto, paglalaba, lahat yan. Kaya ko naman. Oo. Kaya kapag nasa ibang bansa ka, kahit siguro saang bansa ka, ay dapat talaga ay yung tolerance mo sa mga bagay ay para bang strong ka. Minsan nga masasabi mo nakakapagod din ang buhay kasi ano eh, yun bang ganito ba talaga ang babae? Kailangan talaga maglinis, kumayod, pero wala tayong magagawa eh, ganyan ang buhay, kailangan natin mag-survive. O, di ba? Okay naman kung hindi ka maglinis, wala namang problema kasi hindi naman sila naglireklamo. Pero iwan ko, sa mindset lang siguro natin. Oo, sabi ni Mister, ako lang daw ang may problema kasi hindi naman ako satisfied daw sa paglilinis nila.
Kapag inayaan ko kasi mga sisi, ano kasi, hindi nila ina-arrange yung mga gamit. Ganun ba? So, kapag naa-adjust mo na yan lahat, matatanggap mo na yan lahat, hindi ka na mahihirapan kahit saang bansa ka pa makatira. O, di ba?